Mga kabros, bago tayo magsimula, gusto ko munang ipakita ang kalagayan ni Buninay at Dante dito po sa bahay nila. Dito sila naninirahan sa ilalim ng isang trapal. Sa duyan sila natutulog. Mga pagkain nila sa bundok nila madalas kinukuha. Ito po ang palagi po namin ulam, talbos po ng kamuting kahoy. 12 taong gulang si Buninay pero grade 2 lang yung natapos niya dahil sa layo ng eskwelahan. Iniwan din siya ng kanyang ina at inampu naman yung kanyang kapatid. Marami ang naantig, marami rin ang nagsabi na sana balang araw magkaroon sila ng maayos na matitirhan. At ito na nga mga ka-wild. Ngayon sa araw na ito, sisimulan natin gawin ang simpleng bahay ni Kuya Dante at Buninay. Dito lang din sa bundok natin kukunin ang karamihan sa mga materyales na gagamitin natin. Hindi man ito magiging konkretong bahay, sana maging mas matibay at mas maayos kaysa sa trapal na matagal na nilang tinitirhan. Alam ko may mga magtatanong kung bakit hindi na lang tayo gumawa ng sementadong bahay, konkreto. Ang totoo mga ka-wild, napakalayo ng lugar na ito. Walang kalsadang maradaanan ng sasakyan, kaya lahat ng materyales kailangan buhatin natin. Bakit dito sa bundok? Bukod pa ron mga ka-wild, talagang limitado yung budget natin. Pero naniniwala ako na hindi kailangang maging mamahalin ng isang bahay para matawag na tahanan, di ba? Ang mahalaga, meron silang masisilungan kapag umuulan, pagpapahingahan kapag pagod na sila, at isang lugar na masasabing bahay namin to. Matibay po itong haliging ito. Hindi ito basta-basta inaanay. Kahit maliliit. Matitigas sa kahoy ito ay. Dito na po yan magdadalaga si Buninay. Sa tuktok ng bundok, may pangarap na dala. Isang munting tahanan para sa magama. Sa init ng araw at lamig ng gabi, patuloy lumalaban kahit buhay may mahirap lagi. Ngunit dumating ang araw na may bagong simula. May mga kamay na nagbigay ng pag-asa. Itayo ang bahay, pangarap na tunay. Sa pawis at sipag, unti-unting nabubuhay. Kawayan at pawid man ang ating gamitin. Pagmamahal naman ang siyang patibayin. Hindi man palasyo, hindi man malaki, basta may tahanang ligtas at payapa lagi. Dati, trapal lang yung sumasalo sa init ng araw at sa lakas ng ulan. Ngayon, kahit pa paano, magkakaroon na sila ng mas maayos na masisilungan. Minsan may mga bagay na para sa iba, napakasimple lang, pero para sa isang pamilya matagal nang nagtitiis, napakalaki na ng kahulugan. Ang bubong na ito ay hindi lang proteksyon sa ulan sa init. Simbolo po ito ng pag-asang may mga taong handang magmalasakit at tumulong. Habang patuloy nating binubuo yung bahay na ito, sana magsilbi rin itong paalala na ang isang maliit na kabutihan maaring maging malaking pagbabago sa buhay ng ibang tao. Ayun, matigas ang pawid. Mamaya Buninay. Mataas ako. Again. Talagang mataas ito. Baba mo po. Yan. Ano? Yan. Pantay na po. Si Buninay naman ay may ngiti sa mukha, dahil ang kanilang mundo ay Malapit lang matapos sa bahay. Ang ganda ng bahay ko. salamat sa kamay na hindi nagsawang tumulong. Sa pusong nagbigay kahit walang kapalit na hiling.
nagsisikat sa bawat sulok nitong munting tahanan. Mananatili ang pag-ibig at kabutihan. Hindi man semento ang pundasyon nito, pagmamahal lang siyang bumuo. At sa bahay na ating itinayo, Hapon na mga kabros. Pauwi na po tayo. Nakakapagod din. Pero kahit papaano sa simpleng paraan, kahit payak lang yung kaya nating ibigay, nakagawa tayo ng bagay na malaki naman ang kahulugan para sa kanila. Isang bahay na sana maging mas ligtas na masisilungan nila at magsilbing bagong simula para sa kanilang mag-ama. Maraming salamat mga kabros sa inyong panonood hanggang dito. Sinamahan niyo po kami. Salamat sa inyong suporta sa mga mensahe ng pagmamalasakit para sa mga taong tulad ni na Kuya Dante at Buninay. Bukas ulit! May usok na baga Manoy. Oo nga. Ayun. Oo. Harang dito na sila nagtulog. Good morning! Ay, Harang dito na po kayo nagtulog. Dito na po nung malakas ang ulan. Ah, Naglipat kami. dito na pa. Si Buninay. Tayo po sa loob. Ay, si Buninay! Na nagtulog. Sinakot na rin po yung ilang gamit niyo. Yun lang pong ano ay, kaldero at kumot. Ay mga kabros oh. Oh, may luto na. Ay! Binilig ng tubig. Ito po saging. Ang Oo galing po nga. na itunduyan ko. So, dito rin po kayo kumain ng gabi. Oo. Ang ulam ay talong. Ayos siya. Ano Buninay, kumusta ang tulog mo dito sa bagong bahay mo? Kumusta ang tulog mo? Sabi mo, ayos po. Masarap. Ayos, so masarap ba yung pantay na tulugan mo, hindi na sa duyan? Opo. Kaya mga kawad, kaya pala lumipat kayo kuya. Kasi Lakas ng ulan ah. kasang ulan doon. Ayo, trapal nga lang naman yun mga kawad. Nataranggal nga yung tali ng trapal. Ba't, tapos na? Ba't tinanggal mo na? Ay, magawa na tayo, Oo, tinanggal mo na ay. Naiilang na pati. May mainit na tubig na pati oh, mga kabros. Kape na po tayo. makapit tayo. Kape na tayo, dala mo na pati ibang gamit mo kuya. Kaya lang pong lagay ng tubig. Pag yung ano yung liitay, higiban. Kaya nga naman mga kawad, pag sa trapal ka talaga natutulog, mahirap pag umulan. Mabuti naisipan nyo kuyang dito na tumulog kasi may bubong naman na. May sabi ko hindi na yung mga tulo. Ayos na. Ay di mamayang gabi, dito rin pa kayo matulog. Dito na rin po. Na po. Kaya naman kailangan madali na natin to. Trapal na yan. Siguro na yun, excited na. Pati din tali. Kape na po kayo. Sige, kape Sige, muna tayo. makapit tayo. Ito po, may dala kaming ano. Dito na po kami natulog ni Papa. Kahit hindi pa po tapos ang bahay. Malakas po kasi ang ulan kagabi. Kaya dito muna po kami natulog. Kahit pa paano may masilungan kami. Masaya po ako kasi unti-unti na po nagkakaroon ng bago ng buhay namin. Dati po, trapal lang ang bahay namin. Kaya pag umuulan, pumapasok po ang tubig at nababasa kami. Ganito po talaga ang buhay sa mundo. Simple lang po. Hindi po madali ang buhay dito. Pero po nasanay na po ako. Tinutulungan ko po si Papa sa gawain dito. Kasi naaawa ako sa kanya, wala siyang asawa. Masaya po ako ngayon kahit po maliit po ang bahay namin. Malaking bagay na po ito sa amin. Maraming salamat po sa mga may tumulong. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patula, upot, kalabasa, tsaka meron pang labanos, nostasa,
Sibuyas, kamatis, bawang at luya sa paligid. So yun mga kabros, gusto ko lang pong ipaliwanag kung bakit simple, payak, maliit yung bahay na nagawa natin para kala Kuya Dante at Buninay. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Lane na nagbigay ng 7,000 para makabuo po tayo ng bahay para sa kanila. Malaking bagay na po ito para sa mag-amang matagal nang naninirahan sa trapal na kapag umuulan, nababasa sila. Kapag mainit naman, sobrang init. Kung tutuusin, maliit lang po talaga yung halagang ito para makagawa ng isang bahay, lalo na sa panahon ngayon na mahal yung mga materyales. Bukod pa roon, nasa gitna tayo ng bundok. Kaya medyo mahirap at may karagdagang gastos yung pagdadala ng mga materyales papunta rito. Kaya ang naging desisyon po natin, gumawa ng isang simpleng bahay gamit yung mga materyales na makukuha natin sa paligid, kahoy, kawayan, katulad po nung nakita nyo sa umpisa. Ang mahalaga po, magkaroon sila ng mas maayos at mas ligtas na masisilungan kaysa sa dati nilang tirahan, di ba? Sa ngayon, umabot po ng halos 8,000 yung nagastos natin para sa bahay pong ito. Dahil may mga karagdagang materyales at gastusin na kailangan habang ginagawa natin yung bahay na ito. Hindi naman ito kalakihan at hindi rin ito isang konkretong bahay. Pero ang hangad natin, hindi lang basta makagawa ng isang istruktura. Ang gusto natin magbigay ng kaunting ginhawa, pag-asa, at maramdaman ni Kuya Dante at Buninay na may mga taong nagmamalasakit para sa kanila. Kahit na ba, iniwan sila ng asawa niya, iniwan si Buninay ng nanay niya, please maipadama natin, hindi sila nag-iisa. Maraming salamat Ma'am Lane at sa inyong mga kawayad sa patuloy na pagsuporta. Ang bawat tulong, maliit man malaki, ay may malaking epekto sa buhay ng mga taong nangangailangan. Siya nga pala yung CR, si Kuya Dante na daw po ang gagawa. Hindi na po inabot ng budget at schedule po natin kasi bukas na bukas mismo, gagawa naman tayo sa bahay ni Mike. Salamat po sa inyong lahat. Subscribe! Mamaya-maya po ay kasamahan natin si Buninay sa si Kuya Dante sa paghahakot ng mga gamit nila kasi medyo malayo-layo po yung pinagtirikan natin ng bahay. Nilapit natin sila dito sa kalsada pero malayo pa rin. Pero mas malapit na sa dati, di ba? So yun mga kabrus. Finally natapos na rin natin yung bahay ni Kuya Dante at ni Buninay. Alam namin hindi ito malaking bahay, hindi ito perpektong bahay, hindi konkreto, hindi sementado pero ginawa natin to ng buong puso mga kabrus. Kasi nakita natin yung pinagdadaanan ni Kuya Dante at ni Buninay. Sana itong bahay na ito, mga kabros, ay magsilbing bagong simula para sa kanila. Bagong pag-asa ba? Mas maging ligtas dito si Buninay at mas maging masaya dito si Kuya Dante. So, maraming salamat nga po pala kay Ma'am Lane. Nagbigay po siya ng 7,000. Ayan ang ginastos natin sa paggawa ng bahay na ito, mga kabros. At nagbigay din po ang Team Fuel at kay Ma'am Pasita. Mamaya, surprise nating ibibigay yon kay Kuya Dante. Ano pong gusto mong sabihin, Kuya Dante, sa mga taong nag-donate? Salamat po sa mga tumulong. Sige, tuloy po Kuya. Ito lang ba nila? Gusto na lang marinig yung boses mo, yung opinion mo, yung niloloob mo. Salamat po sa mga nagtulong. Maraming salamat po. Para hindi ka Yun lang po. Parang nagagargal ng boses mo, Kuya. Naiyak ako. Iyak ka na ba? Sige, Kuya, tuloy mo. Hindi ka ba makapaniwala, Kuya, na tinuro ka lang sa amin ni Hindi po. Ajin, tapos ngayon gumawa tayo sa loob ng isang linggo ng bahay. Kasi nakita ng mga manonood namin yung hirap mo, yung pinagdaraanan mo. Kasi dito ka sa bundok, pinalalaki mo mag-isa, si Buninay. Kumusta naman ang buhay, Kuya, ng single parents? Ayos lang po. Ayos naman. Ano yung pinakamahirap na bagay na pinagdaraanan mo dito sa bundok? Yung wala pong pagkain, ang pinakang mahirap. Sa bagay. Kaya nagtsatsagang mag-uling. Gusto nilang marinig, Jack, yung mga manonood natin. Ano yung pinakang buhay mo po dito sa bundok? Anong pinakang trabaho mo? Bakit dito mo pinili na tumira, palakihin si Buninay dito sa bundok? Pag-uuling lang po ang trabaho kong alam. Yun lang. Kaya po. Kailangan dito kami sa bundok. So ngayon kuya, hindi ka na mangambang mag-ampiyas yung hamog sa gabi pag natutulog kayo. Ay hindi na po at maganda na yung bahay. Saka may dingding na ano. Kompleto na po. Oh, yeah. Kaya maraming salamat po sa mga nagtulong. Maraming pong salamat. So, yun mga kabros.
Yung nakita nating dating kalagay nila doon sa bundok. Bundok pa rin naman ito, pero medyo lumabas tayo papuntang kalsada, kaya mas malapit yung kalsada dyan. Yung kalagayan nila doon na nakita natin nung una, na trapa lang, walang dingding, doon natutulog, malungkot, pero ngayon, meron silang bagong pasimula. Yan. Maraming salamat mga kabros kasi yung request natin na makapagpasimula tayo ng project ng simpleng bahay lang, nagawa natin dito sa Wildlife Bros. So sana magtuloy-tuloy. Unang pabahay po sa Wildlife Bros. Unang pabahay natin sa Wildlife Bros. Unang pabahay kubo natin. Kaya maraming salamat sa mga sponsor po na muling nagtiwala sa amin sa Wildlife Bros para makapagpasimula tayo ng bagong buhay sa mga katulad ni Kuya Dante. At marami pa tayong pwedeng gawin sa mga susunod mga kabros. Baka gusto niyo pong marinig ang boses ni Buninay. Ano sabihin mo, Buninay? Salamat po. Maraming salamat po. Ito na mga kawild, yung susi ni Buninay. Kasi mga kawild, yung ginawa nating kwarto yun ni Buninay. Tapos dito sa gilid, dito matutulog si Kuya Dante. Buksan mo na, Buninay. Buksan na yan. Buksan na yan ni Buninay. So yan ang kwarto ni Buninay mga kawild. Ay, wow. Diyan mo muna. Wow, may bigas na, may grocery pa, may pizza pa. May bodel pie tayo. Ito yung kwarto nila Buninay. At dito matutulog si Kuya Dante. Nakabukod siya. Ito yung kusina. Ito yung lutuan mga kawild. Hindi man ito kayang baguhin agad lahat ng pagsubok na pinagdaraanan ni Buninay at ni Kuya Dante. Pero sana maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Maraming salamat din sa mga taong tumulong, sumuporta para matupad yung munting pangarap na ito. Ang bahay na ito ay hindi lang gawa sa kawayan, pawid. Gawa ito sa pag-ibig sa mga puso natin mga kawild, mga kabrus. Salamat. Kahit malayo pong bahay nila, pumunta sila dito para makisaya kay, kay So yun mga kawild. Alam nyo, nilapit natin sila sa kalsada, kaya magkakaroon na si Bunay ng kalaro dito. Yan yan ang magiging kalaro nila. bebe. Anong tawag dyan, Kuya Dante? Awang ko po nito, di ako nito marunong. Baka ito'y pigsa. Pigsa. Hindi yan pigsa, Kuya Dante. Ano po ito? Pizza? Yan. Hindi. Tingnan mo daw, paano yan? Ay, Oh, ay, nagsunog. napulsit. Ay, ganyan pala yan. Ito pa. Yung isa pa. Wow, Buninay. Ay, mas Ah. magkakaiyak yan si Kuya Dante. Bakit po? Iyak na naman. Magkakaiyak si Kuya Dante. Kuya, mayroon po nagpadala sa inyo uli nung nakaraan. Meron pa! Meron. Huwag! Team Fueled by Jesus, nagpadala po silang nagpadala po silang 5,000. Pero nakabawas po tayo doon ng ilan kasi nagamit natin dito sa bahay. At si Ma'am Pasita Takahashi ng Japan, nagpadala po silang 3,000. Sila po yung nagpadalang groceries. Ito po yung resibo nung pinabili namin. May natira po kayong 4,400. Mayroon pa! Salamat po. Hindi pa naubos. Ano plano mong bilhin, Kuya? Pabili akong karabaw. Karabaw. Kulang man yan! Kunin mo yan. Para matagal. Oo, tama. May request ka, Kuya Dante, na solar. Di na kami nagbili kasi gusto namin bumaba ka ng bayan, sama si Buninay, magpasyal kayo, magbili ka na solar. Kasi ito si Buninay, parang libot na itsura ng bayan ay. Ano, Buninay? Ilang taon ka lang din nakakababa sa bayan. Tagal na yata. Muli, maraming salamat po kay Ma'am Lane sa bahay, Team Fuel by Jesus sa kay Ma'am Pasita para dito sa pera at sa grocery. Siya nga pala, maghahako tayo ng gamit nila. Tara!
Mairiin pa lahat, makalipat na. Para hindi na mabasa pag nag-ulan. Dumating na rin yung oras na idilipat na ni Kuya Dante at Bunina yung mga gamit nila papunta sa bagong bahay nila na tayo ang gumawa. Kasama kayo doon mga kawad, yung inyong panonood, yung inyong mga komentong nakakapagpatibay para sa kanila. Kasama kayo sa nagbigay inspirasyon para sa kanila. Kung dati ang kaunting gamit nila na nakalagay lang sa simpleng lugar na ito na kanilang tinitirhan sa ilalim ng trapal, ngayon may bago na silang masisilungan kung saan nila maaaring ayusin at ingatan yung kanilang mga gamit. Habang iniimpake nila yung mga ito, makikita natin na hindi naman marami yung kanilang dala, bawat bagay pa rin ay may halaga para sa kanila. Dahil ang mga ito ay kasama nila araw-araw sa pakikipaglaban sa buhay. Alam na sa lumang bahay namin. Para sa iba, maaaring simpleng paglipat lang ito ng gamit. Pero para kala Kuya Dante at Buninay, isang malaking pagbabago ito. Ang paglipat na ito ay simbolo ng bagong simula at panibagong pag-asa para sa kanila. Hindi madali yung paglalakad dito sa bundok. Maraming matarik na daan, mabigat ang dala at nakakapagod. Pero kapag naisip natin kung saan tayo patungo, nagiging mas magaan ang bawat hakbang natin. Bawat hakbang natin ngayon, hindi lang gamit ang ihahatid natin. Kasama dito yung pag-asa na sana magkaroon si Kuya Dante at Buninay ng mas maayos at mas ligtas na pamumuhay sa bagong bahay na ginawa natin para sa kanila. Mula sa isang simpleng trapal na matagal na nilang tinatawag na tahanan, ngayon may isa ng maliit na bahay na kanilang masisilungan. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patari, kundol, patula, upot, kalabasa, tsaka meron pang labanos na Siya nga pala mga kabros, bukas sa bukas din, ito namang bahay ni Mike yung gagawin natin. Gagawin natin mismo yan, hindi na repair ang kailangan kasi hindi kaya repair. Supposed to be, ito talaga yung pinakaunang gagawin namin, kaya lang natagalan bago naipon yung mga kahoy. Kasi bundok din ito, matagal din, malayo din. Kaya ngayon lang po natin maumpisahan. Bukas pala. Maraming salamat sa panonood nyo, nag-update lang po kami. Thanks for watching. Wildlife Bros, paki-subscribe naman po at paki-comment.